study will determine the child in conflict with the law. Others, okay? Specifically, the study aims to answer. So, pero yung iba na yan dyan, ha? Ngayon, ito yung mga variable nyo. Okay, yan yung variable. So, yan yung magiging laman ng questionnaires nyo in chapter 4 and 5. Okay? O how will the group response assess? Okay? What is the degree? Kasi problema yung pag-aaralan nyo. May problema. Ha? O ano yung mga proposed measures nyo? Ano yung mga suggestions nyo na pwedeng makatulong doon sa problema ng study nyo? Kaya sa barangay. So, objectives regarding the common causes of child in conflict with the law. To know the common causes. O alamin nyo, ano nga ba yung mga rason? Okay? Gaano kabigat? So, before ito, dapat may data kayo. Ha? May data kayong i-collect doon sa specific place or barangay kung saan nyo pinoconduct yung study nyo. Before nga kayong gumawa, na-approve namin at pwede, tanungin nyo na agad sa barangay nyo kung pwede kayong mag-conduct ng study. Baka mamaya kasi, depend nyo, hindi naman hindi pala kayo papayagan, hindi wala rin. Failed na kayo niyan. As I said, kung hindi kayo makapag-defense ng mockboard at title defense, pasensyahan tayo ha. Hindi lang kami, no? Si Sir Brent ay kasama. Significance of the study. Sino yung mga involved? Okay, sa study nyo. Ayan, community. Isa na yan. Okay, kung sa barangay o mga residents, barangay officials, social workers, parents. So, ito sa akin kasi mga bata. Kaya may social worker. Mga barangay officials din. Youth, mga kabataan. Okay? O, time and place kung saan gaganapin yung study nyo. Scope and limitation, no? Kung saan. O, yung sa title nyo. Okay? Ayusin nyo yung format, ha? Okay. O, respondents, ilan? O, social workers, kasi bata sa akin, ha? Yung mga social workers, yan yung mga nag-i-interview, nag-asikaso kapag bata. Barangay official, then community. So, yan yung aking mga dito, involved sa aking study. So, 100 ang aking respondents, no? So, hanggang 100 lang kayo. Okay? So, mga definition of terms, okay, regarding your title, o sa akin, mga child in conflict with the law, meaning, child neglect, di ba? Ano na kayo? Yes, quanti tayo lahat, no? Quanti. Okay, quanti yan. Pag may survey, quanti yan. Okay, custody, delinquency, detention, diversion, foster care, misdemeanor. No, okay na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no? Kahit isang page lang ng definition of terms about your titles. O kunyari, prevention. Ano ba yung mga pwedeng definition ng prevention? O from the word prevention. Anong meaning ng prevention? Safety. Okay? O theoretical framework. Okay? So mga study. Okay, mga theories. O kapag bata, o ano ba yan? O diba yung sakali lang ang study nyo, yung kay Sigmund Freud, lalagay nyo, yung psychoanalytical theory, yung id, ego, superego, ilalagay nyo yan dyan. So, kaya nga sabi ko sa inyo, pag-aralan nyo lahat kasi itatanong yan ni Sir Brent at hindi lang kami. Lalo na yung ibang panelists na hindi naman criminology. Okay? So, sila ang mas matanong dyan kasi curious sila, ano kaya yan? Kami alam na namin. Magtatanong na lang kami kung hindi nyo mai-dependang maayos. Ha? O, ayan, ilalagay nyo dyan. O, id, ego, superego. Okay, connected doon sa study nyo, ha, na theory. Meron yan, marami yan. O, conceptual framework, paradigm,
So, binigyan na namin kayo ng sample. Okay? O, doon tayo sa chapter 2. So, 1, 2, 3 kayo ha. 1, 2, 3. Sir, nawala, sir. Ha? Wala po sa Sabi ko nga, next na tayo. Chapter 2 na. Ay, naku. Okay po, sir. Ikaw talaga, Baron. Sir, hindi po ako yun, sir. Ay, hindi ka ba yun? Sorry, boss sorry. Sorry, Chip. Okay, so chapter 2, yan yung RL. Okay, so ilan ba sir yung pinahanap nating RRL dati? Tatlo. Bigyan natin yan. Lima dapat yung lima eh. Yun yung pinagbitingan kasi. Lima daw eh. Sa kaliman, edi tanggalin. Madali lang eh. RRL natin, review of related literature. Okay, mga related studies. So, foreign and local, ha? Foreign and local yan. Philippines at sa ibang bansa. So, ang format niyan, dapat yung, ito ha, yung source niyan. So, 2012 pataas. Okay, 5 years from now. Oh, ano ba? 2023, 22, 21, 20, 19, 18. Okay, so hanggang 2018 pataas. Okay, na mga studies related, no? Hanap kayo sa internet yan, marami yan, or libro. Okay? Foreign and local yan ha. Ibang bansa at sa Pilipinas. Okay? So, nagpapatunay na meron na ring study. Okay? Ayan, mahaba yan. So, tig-5 ha. Tig-5. 5 foreign, 5 local. So, sa problems naman, okay? Ano yung mga na-encounter? Ano ba problema dun sa study nyo? Sa barangay. So, ilalagay nyo yan. So, dapat may data kayo. Okay? Ito sa ano to? Ano ata to? O, ito na yung foreign. Yung kanina local. Ay sorry. Foreign yung kanina, ito local. Dito sa Pilipinas. No? Mga cases din, no? Na about your title na meron. Lahat yan, kahit ano pa mang maisipan yung title, meron yan. Huwag yung sabihin na may nahihirapan kayong maghanap. Halongkatin nyo lahat ng Google. Kahit ano pang Mozilla pa yan, kung luma, kung meron. Yan ang pinakamahirap hanapan, no? Madaling depensahan, pero mahirap hanapin. Puro RRL lang pala ang chapter 2. Okay, problems. So, related literature, hanap kayo ng study sa ibang bansa, then hanapan nyo kung ano yung naging problema nila. So, last, nakaiba kayo, tinuturo pa ito Okay, methodology. Research design, no? So, magiging questionnaire kayo dyan, no? So, questionnaire. Copy paste lang lang ito. Yung gagawin nyo. Title na lang papalitan nyo dyan. Okay? It will be questionnaire, no? Data questionnaire. Meaning, magsisurvey kayo sa 100 katao. So, source of data, saan nyo nakuha yan, no? So, meaning, doon sa survey. Didepensahan nyo rin yan, ha? Okay? Yung data nyo. Paano nyo nasabing ganito maraming nagkukumit na crime na edad na 18? Paano nyo nasabi na dito sa lugar na to, maraming nagkukumit? Dahil ba madilim, walang bantay? Hindi nyo ilalagay yan dito, ha? Ang ibig kong sabihin kung paano nyo i-explica. Okay? Kapag nag-depends lang kayo. So, participants of the study, ayan. Akin, yung barangay officials, parents, and guardians. Kung sino yung involved.
So, sampling technique, the researcher will use quota sampling. O, kayo to, no? O, gagamitin yung 100 respondents lang, ha? 100. Ngayon, tatanungin na naman kayo ni Sir Brett, bakit 100, no? So, may computation kasi yan. So, ibibigay ko sa inyo yung link, no? Kasi diyan nagtataka lagi si Sir Brett, bakit 100 lang? Dapat, kunyari sa ISAT, 5,000 katao, hindi lamang dapat 100 respondents. Diba? Pero may study, may explanation yan kung bakit 100 lang. Sa 100 lang tayo katao. Okay na 'yon. Kasi kung 5,000 yung isi-survey nyo. Okay? Hanapin nyo kung saan nag-umpisa yung ano na yan. Sampling method nyo, yung questionnaire. Reliability of instrument. Parang wala tayo na ito dati. The researcher will present self-constructed questionnaire. Lalagay nyo dyan, no? Then, iba-validate nino. So, kapag gumawa na kayo ng questionnaire, ipapavalidate nyo muna yung questionnaire nyo, kumbaga ipapacheck nyo. Okay? At sa advisor o kanino man na teacher dito. Okay? Lalo na kung ang inyong questionnaire ay medyo may pagka-psychological, kailangan psychology. Meron naman tayo dito. Okay? Then, i-approve yan. Kapag na-approve yan, proceed ka na sa pag-survey. Okay? Data gathering procedure. Magbibigay ka ng, lalo na to, si ICL kasi to, bata. So, kailangan nyo magbigay ng letter. O, kunyari, sa barangay, kasi kukuha kayo ng data, kailangan nyo ng letter yan. Yung letter na yan, kung baga, humihingi kayo ng pahintulot, no? Permission na mag-conduct. Kayo gagawa niyan, ha? Hindi kami. I-check lang namin yan. Bali, mayroon namang ano dito ibibigay sa inyo si Ma'am Cornel nyo. May binigay daw sa inyo. Wait nyo lang, may bibigay naman pala eh. Okay. Then, statistical treatment. Gagamitin natin is weighted mean. Okay, pag sinabi natin weighted mean, okay, ito yung sa percentage. Kumbaga sa 100, ilan yung sumagot ng yes, ilan sumagot ng no. Okay, 5, 4, 3, 2, 1 yan. Okay, poor, slightly poor, tawag dito, satisfactory, very satisfactory. Okay, alin? Okay, so yun yung Likert scale. Meron dito, ayan. Ayan, 4, 3, 2, 1. Likert scale. So, yan yan. Strong agree, disagree, strong disagree. So, yan, idedepensa nyo din yan. Idedepensa nyo din yan. Okay, sa chapter 4 and 5 yan. Yan yung magiging ilalagay nyo sa questionnaire nyo. Yun yung tanong. Ngayon, saan manggagaling yung tanong? Doon sa variable nyo sa chapter 1. Yung statement of the problem. Bibigyan ko din kayo ng sample ng questionnaire. Yun. Okay? Yun lang. Okay? Bakit narag? Ano yung nirereklamo mo? 30 questions. Sa number 1, ilan yung sumagot ng agree? Okay? Sa number 2, ilan yung sumagot ng disagree? Yun ang i-compute nyo. Ano pa? Yung mga letter papunta sa barangay nyo, kayo ang gagawa niyan, ha? Narag, nandiyan ka ba? Ano yung reverse psychology? Sociology? Reverse sociology. Sir, si Dimesa po tanungin mo doon. Saan nyo makita yun?
Kay Demesa po, reverse sociology. Demesa, reverse sociology. O, Demesa, ano yung reverse sociology? Kumbaga, tama naman. Pag kinakausap ko, ayan, si Baron. Ngayon, pinapaikot ako ni Baron, imbis na siya papaikutin ko, reverse. Ganun ba yun? Baron? Opo, sir. Tama po kayo, sir. Opo, tama. Ilang question po ang gagawin, sir? 30 po ba? Hindi naman. Okay? So, depende yan sa variable nyo. Okay? As much as possible, okay na yung 15 questions eh. Kada variable, A, B, C. Okay? So, tig pa 5. So, pero ang gagawin natin yan muna, tig sa 10. Para kung may tatanggalin at may pangit, question. Okay? 15 items lang. Oh. Depende nga sa dami ng variables yan. O, A, B, C. Yun yung tanong. Sa letter A, 10. Letter B, 10. Ito yung paliwanag ni Elijah. Imbis na yung society ang pag-aaralan, sir. Kayo po ang pag-aaralan ng society. Yan ba yung reverse, sociology?